Magandang umaga po mga ka-chiller. So, dito tayo ngayon sa isang site. So, para gawin natin ang ating scope. So, ngayon po ay magchi-change tayo ng filter. So, ang una natin gawin ay tanggalin itong takip ng dalawang bulb. Ayan. Tatanggalin natin yan, dalawa na yan. Pagkatapos po ay yan, yung filter na yan ay yan po yung inline filter. Isasarado po natin yung dalawang bulb na yan. Uunahin po natin tong isang bulb na to para ma-isolate natin yung oil. Kasi may oil po yung linya na yan. Yan. Siguraduhin po natin na talagang sarado siya. Yan yung dalawa na yan. Yung linya na po yan, yung itim po na yan is yan po yung oil pump. So, galing ng oil pump, binubumba niya papunta sa inline filter. So, ngayon ay papalitan natin. So, kailangan nating sarado yung dalawang valve. So, ayan. Yan po yung filter. Yan. Yung dalawang U-bolt na yan is kailangan din nating tanggalin dahil yan po yung support ng ating inline filter oil. Kailangan po natin luluwagan lang yan sa likod. May 4 na nut dyan na tatanggalin natin. Yan, luluwagan muna natin yan. Ayan. Dapat naka-gloves po tayo para hindi tayo magkalat at hindi malangisan yung ating mga kamay. Kaya tinatanggal ko na po yan yung U-bolt na yan, yung support ng inline filter. So, ayan. Natanggal na natin at pagkatapos yan ay papasingawin po natin yung natitirang oil. May axis po dyan sa gilid. Yan yung sa kamay ko banda. Yan. Lagyan po natin yan dyan ng hose. Tapos, papasingawin natin. So, ayan. Pagkatapos po, pag unti na lang yung laman, so pwede nating luwagan yung dalawang nut. Yan, niluwagan ko na yan para matanggal na yung lahat na langis na sa loob. Pag natanggal na, ilang takpan mong kabilaan para hindi ka matapunan. Tapos, ibuhos mo sa balde. Ayan po. Tapos, kinuha na natin yung bago. Ayan. Dapat i-check muna natin kung parehas ba. Check muna natin yung bago nating dala kung parehas ba sila. Yun, parehas. So, ayan. Kakabit na po natin yung bagong inline filter. At titingnan po natin yung arrow na kung saan yung arrow niya. Ayan, bago natin ikabit. So, dapat kung paano mo tinanggal at ano yung posisyon ng arrow, ganun din yung pagkakabit. So, yan, titingnan po natin kabilaan kung mayroon siyang Teflon gasket. So, ayan, ikakabit na po natin. Tapos yung ito'y talagang dandahanin mo lang at minsan po ay hindi mo maitama yung pagkalagay ng nut at hindi siya maipasok na maayos. So, ayan, pagkatapos na maikabit yung dalawang lock nut, ay kakabit na natin yung dalawang U-bolt, yung nagsusupport ng ating inline filter. Ayan. Kakabit lang natin ng maayos. Pag okay na at pwede na natin higpitan yung dalawang kabilaan. Ayan, hinigpitan na po natin. Titingnan natin yung arrow. Yun. Ayan. Nakabit na ho na ng maayos. So, ang sunod natin gawin is buksan natin yung kabilang bulb. Ayan.
Bubuksan po natin yan. Tapos, magli-leak test po tayo. Kung meron kayong dalang refrigerant, pwede nyo ring maglagay ng hose dun sa kabilang side. Lagyan nyo yung hose. Tapos, pasukan nyo ng vapor na refrigerant. Pwede rin po. Ayan po, bukas na yung kabilang side. So, nileak test natin. Ayan. So, wala pong nakikitang leak. Ayan po. So, dapat pagkalagay natin ng sabon is maayos at talagang sigurado tayo na walang leak. Pag sigurado na tayong walang leak, so, pwede nating buksan yung dalawang valve. Ayan po. Binubuksan natin yung dalawang valve kabilaan. Yan, okay na po siya. Ang sunod nating gawin, pupunta tayo doon sa starter. Tapos i-on natin yung control breaker niya. Kasi pinatay ko po yung yung breaker niya. Ayan. Ayan po, naka-on na po. Hintayin natin na mag-energize. So, ayan. May supply na yung HMI natin. Ang sunod natin gawin is i-manual control po natin yung oil pump. So, ayan. Manual run. Titingnan natin yung oil pressure. Kung nag-build up ba siya ng pressure. Ayan. Yung oil pump. Tapos yung DP. Kung may DP pa siya. Ay, umaandar na po siya. 17, 48, 95, 140. Ayan po. 200 mahigit. So, ayan. Nasa 200, 215. So, okay po. Okay po yan. So, ayan po. Ipapatay na natin. Tapos, pupunta tayo sa kabila. Sisilipin natin kung wala bang oil leak. Thank you po. Maraming salamat.